Hi, ma'am. Good morning. Good morning, sir. From Benguet. Opo. Okay. So, magkano? From Benguet, punta tayo ng Nueva Vizcaya. Hi, ma'am. Yes Good po. morning. Matanong ko lang, magkano ang per kilo sa sibuyas? Hi, Miss Rian. Hello po. Si Miss Rian ay from Miss Baguio. Magandang umaga sa inyong lahat at nandito tayo ngayon sa may Barangay Kalumpang at sakop ng Marikina City. Ngayon, ang nakikita nyo sa ating likuran, yan ang tinatawag na bagsakan. At sama lang kayo dahil aalamin natin dahil yung mga produkto rito, lalo yung mga gulay, ay galing sa iba't ibang probinsya. Ngayon, ang una natin gagawin, ipapakita ko muna sa inyo kung paano makakarating dito. Okay? Akyat tayo dun, oh. Mamaya, after ko ipakita sa inyo kung paano pumunta rito, ay sisikapin natin na meron tayong ma-interview para sa mga dagdag kaalaman. Kung pupunta kayo dito mga kabayan, yan ang Marcos Highway, papunta ng Antipolo o Masinag. Ngayon, kung galing kayo doon, yan, baba lang kayo dyan. Makikita nyo yung north entrance ng Bagsakan. Ayan ang SM. Papunta na yan ang Cubao. Ngayon, kung manggagaling naman kayo ng C5 or ng Libis, so ayan. Akit lang siyempre kayo dyan sa may tulay. Bababa kayo dito. Papunta rin yan ng Antipolo. Ngayon, huwag kayong pupunta ng Antipolo, kundi kumanan kayo dito, mababasan nyo rin yung Bagsakan entrance. Ayan, dire-diretso na kayo, pababa roon. Nakikita nyo yun? Ayan, kakanan kayo doon sa bandang, yung may butas na yun. Eto, diretso na kayo dito sa may Bagsakan. Ayan lang yung Marikina River sa tabi. Malinis talaga ang Marikina. Okay, halika. Andito na raw yung organizer at ma-interview natin. So ito na at maswerte tayo at may interview natin ang isa sa mga organizer nitong Bagsakan dito sa Marikina. So yung mga kabayan, ang marketing director nitong Bagsakan sa Marikina, Sir Nick, magandang araw po. Ay, magandang araw din po. Maraming salamat at napagbigyan mo ako at ating mga kasama sa galaan. So unang tanong, Sir Nick, ano ba ang BFCT? Actually, ang BFCT, ano lang yan, indicator lang ng location. Pero ang ibig sabihin ng BFCT, ito yung Bayani Fernando Central Terminal. Kung mapapansin nyo, yung harapan ng ating Bagsakan, BFCT Terminal. Kaya nung pinatayo namin itong Bagsakan na to, naisip namin na para mas madaling matandaan, gagamitin na namin ang pangalan ng BFCT Terminal. So kung titignan nyo yung ating poster doon, ang tawag dito, BFCT Bagsakan sa Marikina. Pero actually, ang BFCT Bagsakan, ito ay proyekto po ng isang kooperatiba. Ang pangalan ng kooperatiba is SRT of Alcala Multipurpose Pangasinan Multipurpose Cooperative of Pangasinan. Nabanggit niyo po, sir, yung Pangasinan. Matanong ko lang, ito bang mga nakikita natin mga produkto dito sa ating likuran, harapan, ay galing sa iba't ibang probinsya? Opo. Napansin mo yung Pangasinan. Ang totoo po nito, ang ating kooperatiba ay nakabase po sa Alcala, Pangasinan. Ito po ay kooperatiba ng mga magsasaka. Sila yung mga nagtatanim ng gulay, magtatanim ng palay, mais. Sila po ay nandito para ibenta yung kanilang produkto mula sa farm to the market. Iyon po ang kwento nito. Bukod sa probinsya ng Pangasinan, ano-ano pa ba mga probinsya sa buong Pilipinas ang pwedeng magbagsak dito or nagbabagsak? Okay.
Nung pinatayo po natin itong bagsakan na to, ito po yung malaking bagsakan kasi ito ay 1.2 hectare. So kung ang miyembro lang ng mga kooperatiba na taga Pangasinan na magdadala dito, luluwag-luwag. So ang ginawa namin, in-invite namin yung mga miyembro ng kooperatiba na taga Nueva Vizcaya, taga Benguet, taga Pangasinan, at saka taga Nueva Ecija na rin, Tarlac. In-invite namin sila dito para mapuno namin itong malaking bagsakan na to para yung kanilang mga produkto galing sa kanilang taniman, madadala nila dito, diretso na sa mga mamimili. So, ang purpose niyan, gusto naming bawasan ang mga traders in between. Okay? Yung dating 12 na layers, 12 na traders in between the farm and the market, nabawasan namin halos 5 layer. So, more or less, naka-discount kami na more or less mga 20 to 30%. Yun po ang laki ng nabawas sa cost ng mga gulay. Bukod ba sa mga katulad namin na mamimili dito, bilang isang individual, dito rin ba mayroong mga dumadayo na mga mangangalakal, bultuhan kung bibili at ititinda sa kailang mga lugar? Totoo po yan, sir. No? As a matter of fact, no, hindi po to mabubuhay kapag retail lang ito. Ang talagang original na purpose na pagpuput up ng bagsakan na to is para yung mga bultuhan na galing sa farm, mabigay namin sa mga kumukuhang bultuhan din siyang nagdadala sa mga pamilihan. So, kung pupunta po kayo dito ng madaling araw, dadating yung mga truck ng mga gulay galing sa mga farmers, sasalubungin naman ng mga bultuhan na bumibili at sila po ang nagdadala doon sa mga kani-kanilang mga palengke. Yung mga hindi po nakuha, dito po binebenta ng retail. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga retail dito, ito po yung mga naiwan doon sa mga bultuhan na hinahakot. Usually, ang mga bultuhan na kumukuha na sumasalubong, nagsisimula silang nandito mga alas 3 na ng madaling araw. Kasi, sasalubungin nila yung truck, alas 3 na madaling araw, tama-tama, dadalhin nila yung mga paninda doon sa kanilang mga palengke, mga alas 6 na ng umaga. Kung gusto nyo bumili naman dito ng madamihan, unang-una, makipag-usap kayo sa management ng bagsakan. Pangalawa, pwede kayo makipag-usap din sa mga locators natin dito at mag-usap kayo na pagdating ng produkto, sasalubungin na lang ninyo. Kasi pag hindi nyo gagawin yan, baka makuha ng iba. Ang sinasabi ko sa inyo, kagaya sa amin dito sa aming pwesto, kagabi, nag-deliver yung truck namin ng isang truck na kamuting kahoy sa Antipolo. So, yung truck namin dito, wala pa. Mga alas 4 na ng madaling araw, tumakbo na yon, nag-deliver na. So, wala ka makikitang kamuting kahoy dito. Pero sa totoo lang, yan dinideliver namin yan sa mga industriya, sa mga planta. Ang mga nakikita lang nyo dito ay mga pang-retail lamang. So yun mga kabayan, para sa mga kadagdagang impormasyon, paano po ba makukontak ang organisasyon dito or nag-organize katulad ninyo? Pwede po nyong i-text yung aking telephone number sa 0920-903-7464. Diyan po, i-text nyo lang sa akin kung ano yung gusto ninyo. Gusto ba nyo ng gulay? Gusto ba nyo ng prutas? Gusto ba nyo ng kamote? Kung anong produkto ng mga magsasaka na gusto nyong bilhin, no? Pag ang pinag-uusapan natin dito presyo sa public market, no? Kagaya ng NEPA Q-Mart, kagaya ng farmers, o lalong-lalo na sa Makati, no? Pagdating sa mga gulay, masasabi ko na mas mababa kami na between 20 to 30% sa mga gulay. Pagdating sa mga produkto, hindi na fluctuate kagaya ng sibuyas, kagaya ng itlog. Ito mga commodity na to, hindi mo masyadong makita ang diferensya kasi ito yung mga commodity na palaging nandyan sa market. No? At saka ito yung mga kagaya ng bigas. Ito yung mga commodity na medyo regulated ng gobyerno. No? Hindi masyadong malaki. May konting diferensya, siguro mga 10%. Unang, hindi lang yan, of course, natutuwa ka na nakakamura kayo. No? Ang mas importante dyan, natutulungan nyo yung mga magsasaka na nagdadala ng produkto dito. Kasi ang number 1 na produkto ng mga magsasaka, paano ba nila ibenta yung produkto nila sa mas mataas na konti ng presyo para sila naman ay makinabang sa additional income. Yun ang mas importante. Ganda. Bali, panghuling katanungan na, Sir Nick, bukod ba dito sa mga nakikita natin mga gulay, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay, mayroon din bang mabibili dito silang mga
manok or baboy. Actually, yan ang ultimate goal ng ating bagsakan. Ang ating bagsakan, gusto natin na one-stop shop. No? Kaya ang unang-una natin ginawa dito, gulay prutas muna. Then bigas. Then saka tayo nag-invite ng mga kaibigan natin. Meron tayo dyan sa partner dyan na nagtitinda naman ng karning baboy. So araw-araw dyan, mga 5 hanggang 6 na ulo ang kinakatay. So makakabili kayo ng presko at saka murang baboy. Meron din tayong locator dyan na nagtitinda ng manok. So araw-araw yan, may manok. No? So, meron din tayong beef at saka isda. Okay, Sir Nick, maraming salamat sa oras nyo. Napakalaking tulong ito sa ating mga kabayan, lalo na dito sa Metro Manila. Yes, sir. Maraming salamat po. At saka sa mga nakikinig, nanonood ng ating vlog, madali pong hanapin itong bagsakan natin. Itong bagsakan natin, napakaluwag, napakalinis, maayos, malaking paradahan, kompleto ng facilities, meron tayong CR, meron tayong kainan. Nandito na po ang kailangan ninyo. Hindi na po kayo matatakot na pag pumarada kayo dito, hahatakin yung sasakyan nyo habang namamalengke kayo. So, for peace of mind at saka mababang presyo, dito po kayo sa bagsakan. So yun, ang gagawin natin mga kabayan, after nating ma-interview si Sir Nick, mag-iikot tayo at magtatanong-tanong tayo ng mga presyo at kayo nang humusga ang presyo rito at sa inyong mga lugar. Okay? God bless. Thank you po. Okay, Sir Nick, bago ako umikot sa iba, matanong ko lang kung magkano ba talagang itlog ninyo? Itlog, hindi ko po binibenta itlog ko, Ito po mga farm fresh eggs namin dito. Diretso galing sa layer farm talaga. At binebenta po namin yung small. At actually, magkakaiba ang mga presyo. Meron tayo dito, no? So, ang bintahan nyo dito ay per tray? Yes, per tray. Okay. Pero yung mga gustong bumili na pa konti-konti, ina-accommodate na rin natin. Okay, sige. Maraming mabibili dito sa pwesto ni Sir Nick. Ito, galing ito sa ating member sa Pampanga, Kamote. Ito naman, galing sa member natin na taga Quezon. Mga, Quezon Province? Yes. Ito, mga high-yielding yellow cassava, kamuting kahoy, galing ito sa Pampanga, sa mga members natin sa Pampanga. Ito ba sweet potato? Sweet potato, tawag lang kamote. Sweet potato. Anong kulay ang Yellow laman po niya? yan. Ay, Yellow. yellow. Ito naman galing sa Biskaya. Sari-sari pala. No? Yeah, Biskaya. Itong dragon fruit, magkano yan? Biskaya yan. Benta namin dyan, 90 to 100 per kilo. Okay. Yan. 90 to 100. Ito mga Satsuma, seedless Satsuma. Yung mga yan. Kalamansi galing sa Tanay. Magkano ang kalamansi dito? 60 to 70. Ang mahal nga ng kalamansi. 60, 70 60 to 70 per kilo. per kilo. Yes. So okay mga kabayan, maghahanap tayo ngayon ng bawang at sibuyas sa Bandarun, saka mga prutas. Doon, marami dyan. Ikot kayo. Okay, saka yung bigas. Hi ma'am, good morning. Good morning, sir. From Benguet. Opo. Okay, so magkano, matanong ko lang dito sa Litos kung magkano ang per kilo? 150, sir. 150. Opo, per kilo. Okay, dito sa broccoli, 100 per kilo, sir. 100. Yes, Dito sir. sa kamatis, 100, sir. 100. Per kilo, sir. Yung mga kabayan kayo nang humusga ng presyo rito saka yung presyo sa inyong mga lugar. Okay, maraming salamat sa oras mo, Miss Benguet. Thank you, sir. Bye! From Benguet, punta tayo ng Nueva Vizcaya. Hi ma'am, Yes good po. morning. Matanong ko lang, magkano ang per kilo sa sibuyas? 130 po dito sa pula, sir. 130. Ito, iba ba ang presyo nito? 120 po sa puti. Sa bawang. 100 po, sir. Ito yung paborito ko, yung sili. Magkano ang per kilo ng sili? 550 po, sir. Tumaas po eh. 550 po. Okay lang yan. Ganun talaga yan. Tumataas sa katabuha baba. Anong tawag dito, ate? Zucchini po, sir. Magkano ang per kilo niya? 90 po kilo, sir. 90? Yup. Okay. Magkano sa carrots? 120 po kilo, sir. Dito sa cabbage. Siya lang din po, 120, sir. Ito, Miss Janice, magkano ang per kilo sa luya? 120 po kilo sa luya, sir. 120. Doon naman sa kalabasa, 45 po kilo, sir. 45 Opo. per kilo. Opo. So yun, maraming salamat sa iyo, Thank you po, sir. Miss Janice Yes at po. Miss Nueva Vizcaya. Yes. Kaway-kaway! Yee, nahiya. Ayaw. Hi, Miss Rian. Hello po. Si Miss Rian ay from Miss Baguio.
Anong tawag dito? Celery. Magkano ang per kilo ba ang bilihan yun o per puno? Per kilo, sir. Magkano ang kilo niyan? Per kilo is 150, sir. Okay. Tapos ano ba ang pinaka-the best ng Baguio? Zucchini, lettuce. Yung litos ng Baguio, magkano? Ang green ice natin is nasa 100. Romaine is nasa 80. Tapos yung special natin na Lolo Rosa or dip bread is 160. Okay, dito sa sayote. Sayote, sir, 35 na lang po per kilo. Okay, dito sa cucumber. Ang cucumber natin ngayon, sir, nasa 40. Okay, dito naman sa lemon, Lemon, sir, 90 po. 90. Dito sa bell pepper. Bell pepper, nasa 350 ang bell pepper natin, sir. Okay. So malamang ito ay mura dahil Baguio beans. Yes po. Magkano per kilo? 50. 15? 50. 50. Okay. Ang palaya, sir, is 80 po. Okay. So yung mga kabayan, maraming salamat Miss Rian Yes, or pa. Miss Baguio. Thank you. Maraming salamat. Bye! From Baguio, dito naman tayo sa Mix. Pero mas marami silang paninda dito sa Metro Manila or Davao. Magandang umaga, Sir Eli. So matanong ko lang, mga saan ba galing itong saging? Davao, Davao, magkano per kilo? 100. 100. Ito namang, ano nyo, cantaloupe, saan galing yan? Laguna, Laguna. Itong mango, saan galing ito? Davao din. Davao. Ay, nakalimutan ko yung presyo ng cantaloupe or melon. 90 Ang isang piraso or per kilo? per kilo. Oh, ito namang mangga, saan galing ito? Davao din, Magkano per kilo? 170. 170. Dito sa papaya, Sa papaya, 60. 60, saan galing yan? Laguna din. Laguna. Itong pomelo, Davao din yan, magkano ang per kilo? 100. 100. Dito sa apple, saan galing ito? Imported. Imported ito? Sa labas ng bansa. Magkano ang per piraso? 3 for 120. 3, 4, 120. 120. Ang laking singkamas nito Magkano ang per kilo dito? 60. 60. So ayan mga kabayan, halos hindi nagkakalayo mga presyo mapa probinsya o mapa Metro Manila or Visayas. Okay, maraming salamat sa oras niyo, Sir Eli. Maraming salamat din. God bless. God bless din po. Okay. Okay, magandang umaga, Sir Gerald. So itong mga bigas na ito, saan galing? Galing Bulacan to, sir, eh. Bulacan. Galing Bulacan. Yung nakikita ko yung mga sako-sako na yan, ilang kilo ang laman yan? 25 kilos po, may 50 kilos. Magkano ang 25 kilos? 1,350 po. Yung 50 kilos, magkano? 2,700 po. 2.7. Apo. Anong mga pangalan ng mga... Dinurado. Apo, NCL Dinarado po. So ito yung pinaka-kilo niya, Sir Gerald. Apo, ayan po yung per kilo. Walang galing Niwa Isiha. Wala po eh. So ayan mga kabayan, punta na lang kayo dito. Maraming salamat sa oras niyo, Sir Gerald. Okay po. Thank you po. Okay, God bless. So okay mga kabayan, maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa amin dito sa VF City or Bagsakan sa Marikina. Kung may oras kayo, bisita kayo dahil mag-i-enjoy kayo. Open naman ito araw-araw. Kung mas maganda kung makakakising kayo ng mga 4 AM to 5 AM, marami kayong mabibili. Dahil maabangan nyo yung mga truck na pagbagsak ng mga gulay. Okay? Sama kayo dahil meron pa tayong pupuntahan. Dito lang din, kalapit lang sa Marikina. Bye!